Patay sa pananambang ang isang COMELEC officer sa Salvador, Lanao del Norte. Sa investigasyon galing sa pulong ang acting COMELEC officer ng Nunungan ng biglang pagbabarili ng riding in tandem. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa trabaho ang motibo sa pananambang. Tinutugis pa ang mga salarin. Kinondena na ng COMELEC ang krimen. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad para mabigyan ng hustisya ang kanilang tauhan. Nanawagan din sila sa mga kandidato, taga-suporta at sa publiko na umiwas sa karahasan at pananakot ngayong nalalapit ang eleksyon. Bonding with family and loved ones ang ganap ng ilang Sparkle Stars this holiday season. Ibinahagi nila yan sa isang masayang celebration sa Dagupan City na ihahatid ni Jeric Basileao ng GMA Regional TV. Fun musical performances ang maagang regalo ng cast ng Forever Young sa Dagupenyo sa ginanap na Kapuso Mall Show sa Dagupan City. Jolly sina Althea Ablan, Matt Lozano at Princess Aliyah. Mataas na energy ng crowd naman ang sumalubong sa cast ng Pulang Araw na sina Jay Ortega at Ryu Nagatsuka na super game na hinarana ang fans. Hindi rin nagpahuli sa kasiyahan ang isa sa mga abangang cast ng member ng upcoming Kapuso series na prinsesa ng City Jail na si Will Ashley. Habang nagsilbing host naman si Cheska Fausto. At dahil malapit na ang Kapaskuhan, ano naman kaya ang kanilang holiday ganap? As a beach girl, yeah. So, nagpa-plan pa kami sa family. Very traditional ang aming Christmas. Gusto namin sama-sama kaming lahat ng family sa bahay. Uwi kami ng province namin kasi ang tagal na namin hindi nakapunta doon. Nakaraan hindi ako nakapag-spend ng time sa kanila. Siguro yun, family. This year, nanay ko, so Isabela. This year, I decided to do something different, which is to go out of the country. Pero ngayon parang nagtatanong nga sa akin yung mami ko, gusto rin niya mag-out of the country. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jeric Basileao, nakatutok 24 oras. Nagtipon-tipon sa bahagi ng EDSA Shrine ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit nila ang araw ng pagpapahayag dahil sa mga umano'y hindi maayos na nangyayari sa bansa. At yan ang tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi. Vicky, patuloy nga nagtitipon dito sa likod ng EDSA Shrine ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ang ilan sa kanila ay narito pa mula kaninang umaga. Ayon sa mga nagbabantay na pulis dito sa EDSA Shrine, mas marami sila kanina dahil ang iba nasa loob ng simbahan para dumalo sa misa sa EDSA Shrine. Hindi lang daw nila pinayagan ng mga taga-suporta na manatili sa harap ng EDSA Shrine sa bahagi ng EDSA para hindi sila makaabala sa trapiko. Maya't maya lang silang pinagsasabihan na gumilid para hindi makaabala sa daloy ng mga sasakyan at pedestrian. Bukod sa mga taga-suporta, kapansin-pansin din ng napakaraming vloggers na nagla-livestream ng mga nangyayari rito. Ang police contingent nakaabang lang sa harapang bahagi ng shrine at sa ilalim ng EDSA Ortigas flyover. Wala silang pahayag kung ano ang plano nila sa mga ralista at kung hahayaan silang manaliti rito hanggang mamaya. Pero may mga usapan mo nung posibleng i-disperse ng mga pulis alas 7 kanina. Ayon sa isa nilang nagpakilalang volunteer leader na si Ka Eric Celis, Secretary General ng grupong Sambayanan, mapayapa ang kanilang pagtitipon dito at wala silang intensyong manggulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Eric Celis. Ang aim dito ay magkaroon ng araw ng pagpapahayag. That the people will have to speak up and stand up. Dahil hindi na maayos ang nangyayari sa ating bansa. Nananawagan kami na ang mga military forces, ang AFP at PNP, ang security sector, ay dapat kilalanin nila ang karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon at sa sama-samang pagkilos as guaranteed by the Constitution. Ang pamuno ng EDSA Shrine, wala naman daw nakikitang problema sa pananatili ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito basta't hindi sila makakaabala sa operasyon ng shrine. Pinabulana naman ng PNP na i-disperse nila ang mga nagtitipon dito. May dumating lang daw na fire truck kanina, Vicky, dahil ang abiso ng mga nagrarally dito ay magkakaroon sila ng candle lighting ceremony. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, hanggat hindi sila makakaabala sa operasyon ng EDSA Shrine at walang makakaabala mga sasakyan at mga pedestrian dito, ay pwede pa mag-overnight ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Yan ang latest mula dito sa EDSA Shrine. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Muling nanumbalik ang malagim na kasaysayan
matapos ungkatin ni Vice President Sara Duterte ang pagpatay kay Benigno Ninoy Aquino at isinisi niya ito sa mga Marcos. Ngayong bispiras ng kaarawan ng dating senador, may panawagan ng kanyang pamilya. Sabay nanindigang tutol sila sa anumang banta ng karahasan o pagpaslang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang malagim na pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino muling nanumbalik sa isipan ng publiko. Matapos ungkatin ni Vice President Sara Duterte sa banggaan nila ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Si VP Sara direktang inakusahan ng pamilya Marcos na nasa likod daw ng pagpaslang kay Ninoy. Kasaysayan raw ang kanyang patunay ng kakayahan ng pamilya Marcos kaya nababahala siya sa kanyang seguridad. The playbook, remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. August 21, 1983, matapos ang 3 taong exile sa Amerika, nagbalik bansa si Ninoy, leader ng oposisyon noon at pangunahing kritiko ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero pagkababa ng eroplano, binaril ito at pinaslang sa tarmac ng Noy Manila International Airport. Mabilis noong itinanggi ni Marcos Sr. ang aligasyong siya ang nagpapatay kay Ninoy. Matapos ang mahigit 100 sesyon at makinig sa halos 200 saksi, lumabas sa investigasyon ng Agrava Fact-Finding Board na military conspiracy ang nangyari. Sangkot daw sa pagpatay sina nooy AFP Chief Fabian Ver na pinsan ni Marcos Sr., Brigadier General Luther Custodio at Major General Prospero Olivas at iba pa. Kinasuhan sila noon sa Sandigan Bayan ngunit inakwit noong 1985. Pero matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986, pinayagan ng Korte Suprema na dinggin muli ang kaso dahil moro-moro lang daw ang ginawang pagdinig noon. Pagsapit ng 1990 matapos ang pangalawang trial, 16 na military men ang nahatulan ng reklusyon perpetua kasama si General Custodio. Si Ver naman, kasama ni Marcos Sr. nakalabas ng bansa at namatay noong 1998. Pero kung sino ang tunay na mastermind, hindi pa rin natukoy. Kahit pa naging pangulo ang byuda ni Ninoy na si Cory at anak nilang si Noynoy. Hinihinga namin ng reaksyon si Pangulong Marcos sa aligasyon ni Vice President Duterte. Pero dati nang sinabi ng Pangulo na hindi si Marcos Sr. ang nagpapatay kay Ninoy dahil hindi raw yun gawain ng ama niya. Sinabi rin niyang 2 Aquino na ang naging Pangulo pero hindi raw napatunayan ang akusasyong ito. Sa pahayag ng pamilya Aquino para sa kaarawan ng dating senador bukas, sinabi nilang marahil si Ninoy ang nakaranas ng pinakamatinding panggigipit mula sa mga Marcos. Dapat daw panagutin sila saan nila'y libo-libong dinakip, tinorture at pinatay sa panunungkulan ni Marcos Sr. Pero naniwala raw si Ninoy sa mapayapang pakikibaka at ang sabi ng pamilya Aquino, mariin nilang tinututulan ang anumang bantang karahasan o pagpaslang, sabay panawagang ipanalangin ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mas pinagtibay ng Pilipinas at United Arab Emirates ang ugnayan sa ekonomiya at trade cooperation. Kasunod yan ang official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa presidente ng UAE kung saan napag-usapan nila ang pagpapatatag ng bilateral ties at iba pang benepisyo sa kanilang mga nasasakupan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa tulong ng leader ng UAE, kabilang ang training sa Philippine National Police, pagpardon sa mahigit 100 Pinoy noong nagdaang Idil Adha at humanitarian aid sa mga biktima ng kalamidad sa Pilipinas. Halos 700,000 kababayan natin ang nasa UAE. Pinagmumulta ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa pagkaantala ng 27 transmission infrastructure project sa bansa.
Sa 105-page decision ng ERC na inilabas ngayong araw, nakasaad na hindi nabigyang katwiran ng NGCP ang pagkaantala ng implementasyon ng mga proyekto at dahil dyan, kailangang magbayad ng 12.3 million pesos ng NGCP sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang desisyon. Ayon sa ERC, mahalagang hindi maantala ang mga proyekto dahil malaki ang epekto nito sa transmission system at cost of electricity na binabayaran ng mga consumer. Hinihinga namin ng pahayag ang NGCP kaugnay nito. 7 ang sugatan sa karambola ng van, kotse at 2 motorsiklo sa Talisay, Cebu. Sa kuha ng CCTV, kita ang isang van na lumihis ng lane at lumagpas sa barrier hanggang sa mabangga nito ang isang kotse. Damay ang 2 motorsiklo. Paliwanag ng driver ng van, may iniwasan siya kaya napunta sa kabilang bahagi ng kalsada pero sa halip na preno, silinyador umano ang kanyang naapakan. Nagkaareglo naman sa huli ang mga nasangkot sa aksidente. Nagliwanag sa makulay at naggagandahang Christmas lights ang ilang probinsya na may kanya-kanyang paandar ngayong Kapaskuhan. Sa Davao del Norte, may Christmas tree na mahigit 200 talampakan ng taas. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ganito kaganda ang Tagum City Hall grounds sa Davao del Norte nang pailawan na ang higanting holiday tree doon. Pero hindi basta-bastang Christmas tree dahil may nakakalulayang taas na aabot sa 202 feet. Binuhay pa yan ng libo-libong colorful lights at iba't ibang mukha ng mga hayop. Mala Noah's Ark pa ang base layer na umabot daw ng mahigit 2 buwan ang pagdisenyo at pagtatayo. Sobrang kanindot jud siya. For me po it's a symbol of joy wherein kita tanan maka-express of what we feel kasi nga it's Christmas and we get to be together. Mas pinaramdam pa na 500 estudyanteng nakasuot ng angel costume ang diwa ng Pasko sa pagkanta nila ng angel singing rendition. Feels like a dream? Pasyalan yan sa Tanawan City, Batangas. Ang Tunnel of Lights papasok sa Mabini Plaza, pinailawan din kasabay ng 45 talampakang Christmas tree. Pero hindi lang yan ang IG-worthy dahil may mini Christmas trees pa, mga parol at reindeer sa paligid. Kaya naman enjoy ang mga bata at matatanda dahil may pwede ring sakyan na carnival ride. Sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, may village rin na dinudumog ng mga bisita. Ang bawat sulok ng Christmas village, magandang selfie spot dahil puno ng dekorasyong pamasko at LED lights. Partneran mo pa ng malamig na simoy ng hangin. Bibingka at puto bumbong na lang ang kulang. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Abot kamay na me time ang ganap ni Jillian Ward na well-rested at ready na ulit sumabak sa trabaho after ng success ng Abot Kamay na Pangarap. From portraying Doc Annalyn, may bagong project ang star of the new gen na parehong first time para kay Jill. Makichika kay Nelson Canlas. Anak, ano to? Matapos ang successful run ng Abot Kamay na Pangarap na umabot ng mahigit 2 taon at nag-iwan ng mga pinag-usapang mga eksena, nagkaroon na ng pagkakataon si Jillian Ward na magkaroon ng me time. Ayan, eto nagpakulay po ako ng buhok. Tapos medyo mas busy po ako ngayon sa ibang mga bagay. Like nagda-dance class po ako, nagpa-firing ulit ako, yung mga ganun po. Opo, kahit saglit lang, na-enjoy ko po siya. After ng short vacation, ready nang muli si Jillian na magpakilig ng mga kapuso sa bagong serye na kanyang gagampanan. First time nga raw niyang gagawa ng rom-com o romantic comedy. Bilang child star, puro mga roles ko po talaga growing up is more on drama, family drama. Tapos wala po masyadong mga kape or romance sa story. Medyo nag-start lang po nung sa Abot Kamay. Ayan na po. Ang daming manliligaw ni Annalyn. Bakit? May nakaramdaman ka ba?
May nararamdaman kasi ako eh. Ang kanyang makakatambal, isa raw sa mga naging manliligaw ni Doc Annalyn. Ang ka-pair ko po dito is si Michael Sager. So ayan, work ko din po siya sa Abot Kamay na Pangarap. Medyo naka-help din po yun kasi syempre naka-work ko na po siya. So medyo mas komportable na rin po. Pero yun na nga, Tito Nelson, kinakabahan pa rin ako kasi hindi ako sanay talaga sa mga kilig-kilig na eksena. Bago naman ang pagbabalik niya sa paggawa ng series, tinatapos ni Jillian ngayon ang isang movie project. First time din daw para kay Jillian ang role na tiyak na ikagugulat ng kanyang mga taga-subaybay. Sa lahat po ng characters na nagawa ko, ito yung pinaka-challenging. Super... challenging? Mostly physical po, pero mentally challenging din po siya eh. Hindi mo pa nagagawa to? Yung ganito po ka-intense, hindi pa po. Yung ganito ka-intense talaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 29 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng Pilipino.